For today's video mga kalikot, may easy setup lang tayo. Mayroon tayong SSD na NVMe. Bali pinapalagyan ng may-ari ng M2 na SSD enclosure. So naka-order na tayo. So ito na siya. Ayan. Tapos may free pa siyang parang OTG. Yan. So ito na yung ating enclosure. Kararating lang. Ayan. Itong SSD na NVMe mga kalikot, galing to sa laptop. Sira na kasi mga kalikot yung laptop na pina-check sa atin or pinatingin sa atin. Kaya ang ginawa ko na lang, sinuggest na lang natin na pwede naman bilan ng enclosure itong SSD niya. Kaya nagpabili siya. So isi-set up lang natin. Tapos may iba-backup tayong files dito sa SSD niya. Bago natin simulan guys, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So kalikutin na natin siya mga kalikot, tara! Ayan, kung gusto nyo rin mag-order nito mga kalikot, ilalagay ko na lang sa ating description box yung kanyang link or mag-message na lang kayo sa ating Facebook page. Ito mga kalikot, ayan, may kasama siyang OTG, tapos wire, tapos mga screw, yan, tapos Phillips screw na maliit, yan. So buksan na natin siya. Ayan, ito na siya mga kalikot. So, paano kaya ito buksan? Yun lang, hindi natin alam ayun. So, itutulak nyo lang siya dito mga kalikot. Ayan, so ito yung laman niya. Dito natin ilalagay yung SSD na galing sa laptop. Ito mga kalikot, NVMe na PCIe. Tapos, salpak na lang natin tong SSD niya. And then hihanda lang natin yung kanyang mga screw. Check ko muna kung saan banda ilalagay yung kanyang screw. Tapos yung wire niya mga kalikot, USB siya, tapos type C yung dulo. Ang support nito mga kalikot, Windows XP, Windows 7, 8, 10 at saka 11. Pwera lang yung Windows 98. So, ang support capacity niya nasa 2 terabytes. Tapos, support din ng 32 at saka 64-bit. Ito mga kalikot, talagang compatible talaga to yung SSD na galing sa laptop. Itong enclosure na kinuha natin mga kalikot, yung kanyang interface, M key. May dalawang interface kasi, yung B and M key. Yung B, dito sa left side yung slot niya. Tapos yung BNM, so dalawa siya, dalawang slot dito both side. Yung kinuha naman natin mga kalikot, M key. Kasi yung ating SSD, yung slot niya sa right side. Kaya ito yung kinuha natin mga kalikot. Kaya bago kayo bumili ng enclosure mga kalikot, check nyo muna kung M key siya or B or BNM. Yung dalawa yung slot niya. Bago kayo bumili para hindi masayang yung pinambili natin. Unang gagawin natin mga kalikot, makikita nyo naman yung mga slot nya dyan kung paano ipasok. So yung pinaka flat nya dito sa ilalim, tapos yung may mga IC chips sa ibabaw. Hindi rin naman natin yan malalagay kapag mali yung slot nya dito sa socket nya. So kung saan yung maliit na pin, doon natin ipapasok. Ayan. Bali tulak nyo lang. Ayan. Tapos ito mga kalikot, ayan o, may kasama siyang rubber. Yung panglock natin dito sa ating SSD. So dito may uka siya dyan, no? May slot siya. Tapos ito may parang button siya na ipapasok natin doon sa butas. Ayan. Ilagay lang natin na ganyan. Yan, kita ba sa ating camera? Yan, tapos tulak natin. Yan. Para mag-lock yung rubber dito sa kabila.
Ayan, sa may butas na yan. So, ganun lang yung pagkabit natin mga kalikot. Ganyan. Tapos, ilagay na natin yung kanyang casing. Dito guys, may arrow siya dyan. So, kailangan nakaharap sa atin yung kanyang Type-C port. Dapat nakaganyan siya. Tapos, may kasama rin siyang, ayan, mga lock niya. So, ilagay natin dito sa may pinaka-puwitan niya. May kasama rin siyang dalawang screw. Ayan. So, dito natin siya i-screw. Tapos, may kasama rin siyang maliit na Phillips screwdriver. Ito yung pang-screw natin. Ayan, kompleto na siya mga kalikot. Kaya maganda yung enclosure na to. Ayan. Kailangan lang higpitan natin ng maayos. Kasi pag hindi natin hinigpitan, maluwang siya dito sa kabila. Yan. So, ganyan dapat siya mga kalikot. Siyempre, kailangan rin natin yung kanyang Type-C cord. Yan. So, ito yung isalpak natin dito. Yan. Kailangan din natin ng laptop or computer. Dito natin ipa-plug yung ating enclosure. I-check natin kung ma-detect niya yung ating SSD. Plug na natin. Ayan guys. Ayan, na-detect na yung ating USB. Check natin kung okay siya. Ito na siya mga kalikot, yung Acer na drive. At least na-detect na yung ating SSD mga kalikot. Ayan siya. May mga laman. So, bahala na lang yung may-ari kung saan dyan yung kukopyahin niya. Kasi yung laman nito mga kalikot, kabisado naman ng may-ari. So, ganun lang mga kalikot ang pag-setup ng M2 SSD enclosure. Kapag hindi nyo kabisado ikabit guys, check nyo lang itong video natin mga kalikot. Yung may-ari kasi nito mga kalikot, mayroon siyang sound system kaya pinapa-backup yung mga songs or yung pang sounds niya. Gawa muna tayo ng folder natin dito para dito natin ilagay yung mga songs na i-copy natin or iba-backup natin. Tapos check natin kung saan yung mga files nya. Yan. Tapos buksan natin itong Acer. Ayan, so ito na siya. Bali, i-copy ko muna mga kalikot yung mga songs. So dito check nyo lang dyan sa download, desktop, tapos my computer, music, video. So lahat ng mga folder pwede natin i-check. Pero karamihan yan dito lang sa my document, download, sa desktop. Yan. So yan yung mga i-check natin mga kalikot. Tapos i-copy natin siya. Ililipat natin dito sa ginawa nating folder. Tapos kung na-copy na natin lahat ng mga files niya, tapos yung mga songs, saka natin i-reformat itong SSD niya mga kalikot para malinisan siya, tapos ilipat na natin to. Bali, update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag natapos ko na siyang nakopy lahat yung mga files niya. A few moments later. Update ulit tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating enclosure. Nakopy na natin yung mga files ni sir. Ito yung mga kinopy natin. Nasa 96 GB yung nakopy nating mga files niya. Pwede na natin i-reformat yung kanyang drive. Ito yung Acer. I-reformat na natin kasi nakopy na natin yung mga files niya. Para matanggal na yung operating system sa SSD niya. Ayan. Kasi may lamang OS or operating system yung kanyang drive. Na-format na natin siya. Ngayon, i-copy na natin yung mga files niya papunta dito sa kanyang SSD. Yan. Or dito sa kanyang enclosure. Ayan, so medyo mahaba-haba to. Kasi 96 GB. So, antayin ko na lang hanggang matapos mga kalikot. Bali, update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag natapos na siyang mag-copy. Much later. Natapos na siya nag-copy mga kalikot. Check natin. Ayan, may laman na yung
Acer na drive. Buksan natin, ayan. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Ayan. So ganun lang mga kalikot ang pag-setup ng M2 SSD enclosure. So kung sira yung mga laptop nyo mga kalikot, tapos gusto nyong pakinabangan yung kanyang hard drive or SSD drive, pwede kayong bumili ng enclosure para magamit natin pang backup yung hard drive or yung SSD drive ng ating laptop. Ayan, so okay na yung ginawa natin. Na-backup na natin yung mga files ni boss. Kung hindi nyo guys alam kung paano mag-setup ng enclosure, so panoorin nyo na lang itong video natin ito mga kalikot. Pwede na natin ibigay sa may-ari. Hanggang dito na lang mga kalikot yung video natin para dito sa ating sinetup na enclosure. Maraming salamat mga kalikot sa panonood ng mga video natin. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated pag may mga bago tayong mga video mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.